Hi, how are you? We already arrived here in Portugal. So we arrived today at 7 o'clock in the morning, and tonight is 8:55 in the evening. So the flight was very tiring. It's 19 hours, and as you can hear, my voice is not that okay because we're really, really tired. So this video is about what we encountered during the immigration questioning in Philippine immigration. Basically, when I started to tell you the story, it will be on our language, Filipino language, because I'd like to express what I feel and I want to say what I want to say in our language and with passion and feelings. All right. So if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe. And if you do have any inquiries, please join the private Facebook group that I created specifically for Portugal Job Seeker Visa. All right. So I'm going to record this video in our language again, and I'm going to create a separate video for English speaker because, guys, for you to know, Philippine immigration is really strict compared to other countries. So I'm going to make this one special, especially for Filipinos, because I've heard cases that they've been offload on the immigration, so wasn't able to travel. All right, so let's start. Okay, so pagdating namin ng immigration, dalawa kami ng friend ko. So, tig-isa kami ng booth. Iba yung line ko, iba yung line niya. Separate line kami. Hindi naman pwedeng magkasama kasi we're not family and hindi naman minor yung isa sa amin. So, ang kagandahan nun, yung booth ko at saka yung booth niya sa immigration magkatabi. And yun na, nag-start na yung questioning sa immigration. Unang question, of course, what is the purpose of your travel? So, syempre, hindi naman kami pwedeng magsinungaling, di ba? The purpose of our travel is to look for a job. Kasi yun naman talaga yung visa. Kasi, and then, what if kung sabihin namin magtuturist kami, alam pala nila yung visa na yun. Tapos sabihin nila na yung visa niyo is job seeker visa, mas may problema. So basically, from the start, we're honest. Sinabi namin na magta-travel kami sa Portugal to look for a job. So doon na, parang napatingin na agad sila ng ganyan at parang umilaw na yung kanilang brain na, uy, maghahanap ka ng trabaho. And then the questioning starts. So sabi ko naman, um, yung aming visa is job seeker visa introduced in 2022, which is specifically a visa to look for a job in Portugal. And I also explain na tingnan niyo po tong link na to na nasa passport namin. If you enter that sa browser nyo, ida-direct kayo niyan sa Ministry of Foreign Affairs wherein andun yung explanation anong klaseng visa yung in-apply namin. So, hindi nila yon ginawa. Still a lot of questionings dun pa lang sa booth. Tinanong kami paano kami nag-process sa ang embassy and then we just answer that we send our documents via courier sa Embassy of Portugal in Jakarta. Somehow, parang hindi sila naniniwala kasi ang questions nila, anong agency ka nag-process? So I keep on telling them, walang agency. We do it by ourselves. It's like DIY. Paano daw namin nalaman? So, sabi ko, one time may nag-flash sa Facebook ko about this specific type of visa. And then I checked the requirements, I completed the requirements, I tried to apply it, and I got approved. So, ganun yung sinabi ko sa kanila. So, ang kagandahan lang, me and my friend, consistent yung sagot namin. Kasi yun ang titingnan talaga sa immigration. Eh. Kahit iikot-ikot nila na kayo ng tanong, kailangan consistent yung sagot nyo. At magiging consistent lang talaga yon kung kayo yung nag-process ng documents nyo. At ang kagandahan din nun, every time na, although ako yung nag-process, every time na may mga email communication ako sa embassy, nakakopy lagi yung friend ko. So, meron siyang copy lahat ng emails kasi separate kami interviewin, di ba? So aside from that, we provided additional documentation, travel insurance and accommodation booking kasi hiningi yon ng immigration. Yung proof of funds, hindi nila hiningi yon. Hindi nila yun hiningi sa booth at hindi rin hiningi sa office. So I provided the printout. So always bring printout with you. Kahit naman meron kayo sa phone, mas maganda may printout pa rin para ready siya.
So I provided the printout ng aming booking accommodation. Nakalagay doon na dalawa kami sa isang room, nandoon yung amount, and it's all good. And then, naka-attach din dun sa accommodation booking yung aming travel insurance na consistent sa travel date namin, which is April 22 to June 9. So, documentation-wise, we're okay kung tutuusin dun sa booth. Same as my friend, consistent yung sagot namin. Walang question sa aming dalawa. Tinanong magkaano-ano kami. We're friends. Okay, so after nun, hindi pa rin sila satisfied dun sa sagot namin. So, pinapunta kami sa office. Dinala kami sa office ng immigration sa loob. So, pagpunta doon, hindi lang kami yung nandun. Maraming tinatanong. Kaya, nagtagal talaga kami sa immigration, guys. Agahan nyo. Agahan nyo talaga. 1.5 hours kami sa immigration. Kasi hindi lang naman kami ang ina-accommodate. Pero kung kami lang, siguro mga 45 minutes tapos na. Pero because meron nga mga waiting time, nag-fill up kami ng form, kaya nagtagal. So pagdating sa loob, in-endorse kami, binigyan kami doon ng form. Kinuha nila yung passport namin. So ngayon, dun sa form, mag-fill up kami ng mga information namin about sa travel. So make sure din may picture kayo ng passport nyo kasi kailangan nyo i-fill out sa form. At dahil nga kinuha nila yung passport nyo, hindi nyo siya masusulat. So dapat meron kayo ng mga documentation. So nag-fill up kami ng form. Ando naman yung friend ko, magkasama kami. So, wala namang problema sa pag-fill up. So, nung natapos namin yung pag-fill up, saka pa lang kami tatawagin. Pero dahil nga may queue, so susunod-sunurin nila yon. So, yung iba naming nakakasama dun sa immigration, imagine guys ha, Macau lang sila pupunta. Pero, hinuhold sila ng immigration. Kasi merong doubts dun sa travel nila eh. Kasi ang declare nila is tourist. Pero halata kasi sa itsura minsan na ay hindi to magtuturist, maghahanap to ng trabaho. Lalo na nung chinek yung bag nila, may mga documents, may mga resume. So ibig sabihin, di ka dun magtuturist, mag-a-apply ka ng trabaho. So ngayon, yun yung iingatan nyo ha, pati sa mga magtuturist na rin. Kung magtuturist kayo, make sure na wala kayong dalang resume dun sa hand carry bag nyo. I-check in nyo siya. So kami naman, walang problema. Although wala kaming dalang documents, chinek in namin lahat ng documents. So after namin nag-fill up ng form, nung kami na yung tinawag, magkatabi din kaming in-interview, pero hindi ko naririnig yung tinatanong sa kanya, hindi rin niya naririnig yung tinatanong sa akin kasi may glass na partition. Pero yung dalawang immigration officer, naririnig nila yung isa't isa. Pero ako, hindi ko naririnig yung sagot ng friend ko. Hindi niya naririnig yung sagot ko. So pagdating doon, again sa interview sa loob ng office, tanong na ulit, ano yung gagawin niyo doon? So si consistent, maghahanap po talaga kami ng trabaho. Kasi ma'am, yung aming visa naman talaga is job seeker visa, which is specific to look for a job and search for a job sa Portugal. It was introduced noong 2022. Tapos binuksan nila yung mga passport, tinignan yung visa. Then again, same questions. Paano ka nag-apply? Anong agency mo? Sinagot lang namin yun, wala po kaming agency. It's like do it yourself. We look for the research, ano yung mga documents, and we submitted our documents at na-approve. And isa sa mga questions again, paano nyo sinend? Saan nyo sinend? Sinend po namin sa Embassy of Portugal in Jakarta. Then may question, bakit hindi sa Philippines? So kailangan namin i-explain na yung Portugal Embassy dito sa Philippines ay hindi po nagpa-process ng consular services. Lahat po ng consular services at national visas, doon po ipaprocess yun sa Jakarta. And then we provided the website of the Ministry of Foreign Affairs ng Portugal para makita nila yung lahat ng information. Then the question, ano daw yung documents na dala namin? So sabi ko, ma'am, yung documents po namin, naka-check-in luggage. Tinanong niya ano yung mga dala. Sabi ko, meron po kami education certificate, experience certificate, police clearance, lahat po yun naka-authenticated, lahat naka-apostle. And then, sabi niya, what else? Sabi ko, yun lang po, wala na. Kasi ang kailangan lang namin to enter Portugal is that visa and our passport. Then she asked question, paano daw kami nag-apply? Again, paulit-ulit yung questions nila.
talagang tinitingnan nila yung consistency ng questions. Yun eh. Parang sa job interview, di ba? Hindi kayo magagalit pag yung recruiter paulit-ulit ng tanong. Hindi ibig sabihin paulit-ulit, hindi kami nakikinig. It's just we're checking the consistency of what you're saying. So ngayon, ganun ulit, no? Balik kami ng question. Hindi namin, hindi po kami nag-agency, kami lang po ang nag-process ng documents namin. So papaano daw? Kinolek namin yung documents, nagpa-apostille kami, and then after that, kinurier po namin punta doon. And after 30 days, we got approved. And then sabi niya, patingin ng any proof na approve kayo ng embassy. So good thing may internet access. So dapat yun pa ha, may internet access kayo to access your email o kaya i-print out mo. So inopen ko yung email ko, pinakita ko sa kanya. So nandun naman yung history ng communication na since February or January, may communication ako sa embassy. Andun yung mga invitation of interview. Nasa isang email, trailing communication. Kaya pag mag-email kayo sa embassy, huwag kayo mag-create new. Palaging reply ang gagawain nyo para nandun yung trailing ng communication. Meron kasing hindi marunong mag-email. Pag nag-reply sa embassy, ang gagawin, imbis na mag-reply doon, magkiklik ng new email. Hindi ganon. So better to click reply or reply to all. So nakita niya doon na from February na may follow-up, na nag-reply sila na approve kami, merong mga invitation for interview, merong kaming confirmation, may confirmation din na i-courier na nila yung documents namin. Clear na kami doon. The next part, ano daw yung pinag-aralan ko? Ano yung trabaho ko? So in this portion naman, titingnan nila kung may capacity to find a job nga ako sa Portugal. So tapos na kami sa approval part. So ngayon, titingnan naman nila kung kaya ko bang makahanap ng work dito. So tinanong nila yung education ko. So sinabi ko, bachelor degree. Sabi niya, anong pinag-aralan mo? So gusto nila specific. So I told them I have bachelor degree in business administration and 31 units of master's in human resource management. Lahat ng sinasabi ko, tinitake down nila sa notes nila dun sa form na finilapan ko. And then after that, ano daw yung work ko ngayon? Sabi ko, recruiter po ako ngayon. Recruiter ng virtual assistant. Then she asked, ano yung company mo? Sabi ko, freelancer po ako ngayon. I am self-employed. And then she asked, ano yung company registration ko? I told her, I'm not registered as a company, but I am registered as a professional. So I provided not DTI, but occupational tax receipt. Magkaiba kasi yun. And then ako na yung nag-offer sa kanya. Gusto niyo po, meron akong website, gusto niyo makita. Meron akong Facebook page, gusto niyo makita. So para makita niya na talagang since before nagre-recruit ako, may trabaho ko. So tinanong niya ako, ano daw yung mga ginagawa ko. So sabi ko, basically, nagre-recruit ako remotely para sa mga clients sa US ng mga virtual assistant, Filipino virtual assistant. And then, syempre, konting palabok ng kwento na I only recruit Filipino virtual assistant because I want to empower Filipino virtual assistant. So sabi ko, hindi po ako nag-hire ng ibang lahi. Ang hina-hire ko lang is Filipino, which is for placement remotely sa mga US client. And then, nung medyo convinced na siya dun sa kwento ko, hinanapan naman niya ako, is there any proof na mga placement mo? So again, binuksan ko yung Facebook page, pinakita ko yung mga hiring, and then pagkatapos ko ipakita yung hiring, ang gusto naman niyang makita ay yung is there any proof na may placement daw ako? Siyempre, dun sa mga posting sa FB, hindi yun proof na may na-hire ako. So, ang pinakita ko, again, email communication. Sabi ko, ito po lahat ng email na nagsisend ako ng invoice sa client ko. So, nakita niya naman na parang since 2 years ago, nag invoice ako sa mga US client na binibill ko sila kasi nakapag-placement na ako. So kung gusto rin niya naman ng picture ng mga resibo na nag-i-issue ako ng resibo, meron din ako noon. Pero naka-check-in kasi yung mga resibo, pero meron ako mga pictures. Pero that is good enough na naman. Or kung hindi yung invoice, meron ako mga transfer sa bank account na pwede niyang makita. Meron din akong naka-Excel sheet na parang electronic income and expense statement wherein nakalagay doon yung bank reference number, amount, invoice number. And to be honest, I'm very confident dun sa lahat ng sinasabi ko kasi totoo siya. So kaya ayun ang mahirap yung pag nag iimbento ka ng information tapos
doon ka talaga mahuhuli. Pero kung confident naman kayo na yung mga sinasabi nyo is totoo at tama, kahit pa ikut-ikutin nila kayo, okay lang yan. So at the end ng conversation namin, what I told her, sabi ko, ma'am, I just wanted you to know na kung hindi man kami makahanap ng trabaho dito sa Portugal, um, uwi kami, meron kaming return ticket, June 9, and may work pa rin kaming babalikan sa Pilipinas kasi nga we're working remotely. And aside from that, kahit habang naghahanap kami ng trabaho dito, we have ways to sustain ourselves kasi kumikita kami. Okay? Hindi niya tinanong kung magkano yung kinikita ko every month, pero tinanong niya magkano yung charge ko sa client every month, every placement. Pero dun sa form, nakalagay, may fill upan kayong portion dun, magkano yung amount na dala nyo in cash. So pag sinabing in cash, hindi yung literal na hawak nyo yung pera. We can say yung nasa debit card nyo, yung nasa ATM. So what we have is I have debit card and I have credit card. So magkaiba yun, pero hindi nila yung tinanong. Nakasulat lang sa form, fill upan. Hindi nila tinatanong directly yung capacity or proof of funds. Another questions that we ask is kung meron ba daw sponsor. So sabi namin wala kami talagang sponsor. So yun, later on, nung nasatisfied na siya sa question, pinadala niya yung passport ko, tapos yung form dun sa immigration officer sa booth para tatakan na yung passport namin. So may nilagay lang sila sa system, tapos pagdating ko dun sa booth, pagdating namin dun, parang naka-cleared na siya. And then, yun, tinatakan na yung passport namin and good to go na kami. And of course, we say thank you. So the thing that I'd like to share with you is yun nga, number one, be consistent sa information. Make sure na sasabihin nyo yung totoo. Kasi kung totoo yung sasabihin nyo, kahit ikutin kayo ng questions ng immigration officer, malulusutan nyo yan. Promise. Pangalawa, prepare your documentation. Kung wala kayong internet or hindi kayo sure na may internet kayo pagdating sa immigration office, i-print nyo na email approval from the embassy, yung mga invitation of interview from the embassy, accommodation booking, what else? Travel insurance, return flight, very important return flight. And of course, each individual naman, iba-iba yung questioning nila. Minsan, yung questioning nila, depende kung anong sasabihin nyo. Doon sila mag-a-ask ng follow-up documents. So, yung iba kasi naririnig ko na ang gagamitin nila pabalik ng Pilipinas is dummy ticket. So, dummy ticket kasi is not real ticket. So, kung yun ang dala nyo, what if i-check nila yun online kung totoo nga siyang ticket or hindi? So, doon kayo magkakaproblema. And of course, number three, agahan nyo sa airport. Huwag kayong magsakto ng oras. So, kami, ang flight namin is 7 o'clock ng gabi. Ando doon na kami sa airport ng 12:30 ng hapon. Nagkita kami 12:30 ng hapon. So after namin sa immigration, gutom talaga kami. Talagang naubos yung energy namin. At talaga namang we need to go to the bathroom na. Kasi sabi ko nga sa friend ko before immigration, let's go to the bathroom and then later, nag-decide kami na, sige mamaya na lang after immigration. Yun pala, ang magtatagal kami sa immigration. So yun, be prepared na lang. Um, kung meron kayong any questions about immigration dito sa Philippines, please let me know. Comment lang kayo dyan. Or mag-join kayo dun sa Facebook group para ma-address natin yung mga questions. Kasi nga, each individual is different pagdating sa questioning. No? Especially pagdating sa profession. Baka profession nyo, kunwari, is iba from my profession. So, iba rin yung mga questions nila sa inyo. So, please don't forget, subscribe lang kayo dito sa channel para makakuha kayo ng mga update kung ano yung mga kaganapan dito sa Portugal. And yan yung lightning ko. Yellow kasi yung light nila dito, warm white. Nandito ako sa kitchen. So, I'm going to upload also a video about our accommodation. So, kung matatandaan nyo, last time, no, may ginawa akong video pero virtual tour lang yon. So ito nandito na kami ngayon. So nandito ako sa kitchen. Mapapansin niyo maingay kasi yung accommodation namin good location talaga. Highway lang siya kung so
kung sensitive kayo sa ingay, hindi kayo pwede sa ganitong area. Kami hindi. So yung friend ko, tulog na tulog siya, grabe, ididiretso niya na daw. Ako nakapag-grocery na ako. Kasi tumawid lang ako dyan, konting lakad. May grocery store na. So maggagawa rin ako ng video nun. Ang dami kong pending na video sa inyo, no? Pero don't worry, unti-untiin natin. Hindi lang talaga ako magaling mag-edit ng video. So kung mapapansin nyo, most of my video is ganito, naka-screen recording lang ako through Zoom or naka-PowerPoint kasi hindi talaga ako marunong mag-edit. So pagpasensyahan nyo, but I'll make sure na yung mga content na gagawin ko is very informative. All right? And I'll try to answer all your inquiries as soon as I can. Okay? Thank you. Have a nice day and see you in Portugal.